Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kapag sinaktan tayo ng ibang tao, pakiramdam natin ay sasaktan na rin tayo ng ibang nakapaligid sa atin. Kaya naman, matatakot na tayo na magtiwala hindi lamang sa kanila, kung hindi pati na rin sa ating mga sarili. Ikaw ka-barangay, ano ang pinakamalaking sakripisyong nagawa mo para sa taong mahal mo? Nasuklian niya ba ito? O sinaktan ka lang din sa dulo? Dear Mama Mia, may mga tao na handang magmahal pero hindi pa handang magtiwala. Kaya ang nangyayari sa huli, nagiging marupok ang relasyon na kanilang nabubuo. Dahil hindi matatag ang pundasyon ng pagmamahal kung kulang sa tiwala. Hindi lang para sa kaparehan niya, kung hindi para na rin sa kanyang sarili. Hello Mama Mia at sa ating mga kabarangay. Ako nga pala si Donnie. 33 years old at nagtatrabaho sa isang furniture store. Bago ko rin ipagpatuloy itong sarili kong sulat, nais ko munang batiin kayo ng isang pangmalakasan na congratulations. Dahil sa pagiging number 1 ng inyong programa dito sa aming lugar. Kaya naman heto at na-inspire ako na gumawa rin ng sulat para magbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Pangatlo ako sa 4 na magkakapatid at halos lahat sila ay academic achiever talaga. Nung nasa high school ako, hindi ko talaga sineseryoso ang pag-aaral. Pero nang mag-college ako, ay gusto ko na ring makipagsabayan sa mga kapatid ko sa pagiging achiever. Kaya naman nagtodo effort talaga ako, Mama Mia. Dahil sa pagkatutok ko sa pag-aaral, isang beses akong nagkaroon ng palpak na relasyon. Kasama na doon ang isa sa pinakaminahal kong babae na si Brianna. Magkapareho kami ng course, Mama Mia, pero magkaiba kami ng section. Nagkakilala lang kami dahil sa seminar na pareho naming inatinan. Mabilis kaming naging close hanggang sa, ayun na nga, naging girlfriend ko na siya. Pero ng mga panahon na yun ay may hinahabol akong grades para sa 2 major subjects ko. Academic scholar kasi ako, Mama Mia, and running for cum laude. Dahil sa sobrang effort ko sa pag-aaral, hindi ko na napansin na napabayaan ko na ang relasyon ko sa girlfriend ko. At nang makipaghiwalay siya sa akin, hindi ko na siya pinigilan dahil alam ko ang pagkukulang ko sa kanya bilang kanyang nobyo. At sa huli, Mama Mia, nakagraduate man ako na cum laude kagaya ng gusto kong mangyari, nawala naman sa akin ang babaeng sobra-sobra kong minahal. Alex, nasan ka na? Malapit na ako sa venue, Donnie. Nandiyan ka na ba? Oo, nandito na ako. Mag-isa ako sa lamesa. Wala pa ba dyan sa reunion yung ibang tropa natin nung college? Wala pa. May iba akong nakita na kabatch natin ay medyo ka-close ko. Kaya lang may kasamang asawa at anak kaya hindi ko malapitan. Buti na lang pala, hindi sumama mag-ina ko ngayon. Pare, magpa-park lang ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Sige pare, bye.
Teka, nasan yung panyo ko? Nahulog yata dito sa ilalim ng lamesa. Masilip nga dito. Eto, sabi na dito napunta eh. Aray! Nako miss, sorry. Hindi ka agad kita nakita kasi galing ako dito sa may ilalim ng lamesa. Ayos lang, hindi naman talaga ako nasaktan. Medyo nagulat lang ako. Brianna? Donnie? OMG, ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga. Grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka na sobrang payat at saka bagay sa'yo ang ayos ng buhok mo ah. Talaga? Salamat. Ikaw din, lalo kang gumanda. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Sino palang kasama mo? Wala akong kasama. Ah, siguro girlfriend mo, no? Hindi rin. Actually, I'm single. At wala akong ibang kasama ngayon dito sa college reunion natin. Ah, okay. I see. Ikaw, sino kasama mo? Yung asawa ko saka yung anak namin. Ayaw kasing magpaiwan sa bahay kaya sinama na namin. May asawa at anak ka na pala. Oo, 3 taon na akong kasal. Sige Donnie ha. Balik na rin ako sa table namin kasi baka hinahanap na ako ng anak ko. It was nice seeing you again. Bye! Sige. Ay, makaupo nga muna. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Ang ganda pa rin ni Brianna. Uy pare, sorry medyo na late ako. Ayos lang. Hindi pa rin ako kumakain. Hinihintay rin kita. Ay oo nga pala, nakasalubong ko si Brianna kanina lang. May asawa at anak na rin pala siya. Oo, alam ko. Nagkita na rin kami kanina. Talaga? Kaya pala parang ang lungkot ang mukha mo dyan. Aminin mo, affected ka pa rin no? Lalo na ang ganda niya pa rin hanggang ngayon. Hindi halatang may anak na siya. Oo, aaminin ko na nagulat din ako sa itsura niya kasi lalo siyang gumanda. Pero matagal na ako nakamove on sa kanya, Alex. Weh, di nga. Hindi siya yung dahilan kung bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Siyempre hindi siya. Matagal lang tapos yung relasyon namin. Tsaka mga bagets pa kami nun. Mas mabilis maghilang sugat ang puso kapag nasaktan ka ng hindi ka pa masyadong matured mag-isip. Ang lalim nun pare ah. Pero bakit nga hanggang ngayon single ka pa rin? Karamihan yata sa amin ng mga kabatch mo, may asawa at mga anak na. Nakadalawang anak na nga ako, pero bokya ka pa rin. Ayoko naman kasi mag-asawa at mag-anak dahil lang gusto ko makipagsabayan sa inyo. Lalagay ako sa tahimik na buhay kapag sigurado na ako sa babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Mama Mia, wala naman talaga akong kahit na anong espesyal na nararamdaman noon para kay Brianna nang magkita kami sa reunion. Siguro na awkwardan lang ako kasi nga ilang taon na rin ang lumipas noon. Masasabi ko naman na naka-move on na talaga ako sa kanya. Isa na lang talaga siyang magandang parte ng alaala ko. Kaya hindi rin siyang dahilan kung bakit sa kabila ng edad ko noon nananatili pa rin akong single at wala pang kahit na isang anak. Madalas tuloy akong nakakansyawan noon sa reunion namin. Dahil karamihan sa kanila ay may mga sari-sarili ng pamilya. Pero anong magagawa ko? Hindi pa talaga muling tumitibok ang puso ko para sa isang babae. Mama Mia, may mga naging karelasyon din naman ako nang nagtratrabaho na ako. Yung iba tumagal, yung iba naman saglit lang. Feeling ko nga rin, nasa akin talaga ang problema kasi mabilis akong magsawa. Para bang mabilis akong nawala ng gana? Kaya naman nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho at hindi ko nga namalaya ng paglipas ng panahon. Hindi ko namalaya ng paglipas ng mga buwan at mga taon. Pati na ang pagtakbo ng buhay ng mga tao sa paligid ko, Mama Mia.
Anong ginagawa mo dito sa elementary school? Kukunin ko yung report card ng pamangkin kong si Sheila. Pinakisuyuan ako ng pinsan ko kasi may pasok sila ng misis niya sa trabaho. Oo nga pala no. Magkaklase nga palang pamangkin mo at anak ko. Oo. Ikaw ba, Alex? Nakuha mo na ba yung report card ng anak mo? Oo, ang baba nga ng grades eh. Halatang mana sa tatay. Ayos lang yan. Bata pa naman ang anak mo. Matututukan niyo pa yan ng misis mo. Kaya wag mo na lang din sigurong pagalitan. Mahirap din kasing ma-pressure sa pag-aaral yung bata. Alam mo, pareho kayo ng sinabi ng class advisor na nakausap ko kanina. Talaga? Oo, ang sabi niya, hayaan ko raw muna mag-enjoy yung bata at huwag masyadong i-pressure sa pag-aaral. Pero pagdating daw sa mababang grades niya, alalayan pa rin daw namin mag-asawa. Para raw hindi ma-stress yung anak namin pagdating sa pag-aaral niya. Tama naman yung sinabi niya. Kasi sa totoo lang, walang madudulot na mabuti sa bata ang pag-pressure sa kanila na makakuha ng mataas na grades. Aside sa may stress sila, bababa rin ang confidence nila sa sarili. Pero, base sa kwento mo, mukhang mabait yung class advisor ng pamangkin ko ah. Mabait talaga at maganda pa. Mukha nga rin magkakasundo kayong dalawa pare. Ano namang ibig mong sabihin dyan? Parang may laman na naman yung sinasabi mo. Maganda kasi talaga yung class advisor ng anak ko at pamangkin mo. Alam mo, kung single nga lang ako, popormahan ko yun eh. Hoy, baka may makarinig sa'yo tapos makarating yan sa misis mo. Gagawin ko lang naman yun kapag single ako. Pero syempre, hindi ko ipagpapalit ang misis ko sa kanya. Sayang lang kasi, ang alam ko, hanggang ngayon single pa rin yung teacher ng anak ko. Sakto sa'yo pare, kasi mukhang bagay talaga kayong dalawa. Dami mong alam, Alex. Sige na, pupuntahan ko na yung classroom nila. Saan ba banda yun? Malapit lang. Nakikita mo yung puno na yon? Oo, kita ko. Sa tapat lang nun. O sige, uwi na rin ako kasi nagluto ng pansit ang asawa ko. Daan ka dun sa amin pare kapag may oras ka pa mamaya. Sige, titinan ko. I-chat na lang kita. Ingat ka. Bye. Okay pare, ingat ka pag uwi. Hi, good afternoon. Nandito po ako para kunin yung report card ni Sheila. Tito niya ako. Good afternoon din po. I'm Teacher Ella, class advisor po ng pamangkin nyo. Pasok po kayo at dito na po kayo maupo sa upuan na nasa harap ng table ko. Sige, thank you. Kayo po pala ang kukuha ng report card niya. Actually, yun na lang po sa kanya ang hindi pa nakukuha. Naku, pasensya na. Tinanghali ako ng gising. I'm Donnie nga pala. Nice to meet you, Teacher Ella. Nice to meet you din po. Ito nga po pala yung report card ni Sheila. Matataas naman po yung grades niya, lalo na po sa math at saka sa science. Mabait na bata rin po siya. Tahimik sa klase pero mahusay pagdating sa recitation. Masipag rin siya kapag grupo nilang cleaners dito sa room. At saka wala po siyang kahit danong sakit ng ulo na binibigay po sa akin. Mabuti naman kung ganun. Mabait na bata rin talaga si Sheila kahit sa bahay. Mukha nga po. Kasi isa po siya sa pinakamalambing ko ring estudyante dito sa amin. May gusto po ba kayong itanong bago niyo po iuwi ang report card? Kung wala naman po, pumirma na po muna kayo dito sa papel bilang guardian ni Sheila na kumuha ng report card niya. Actually, meron. Itatanong ko lang sana kung may boyfriend ka na, Teacher Ella. Wala po akong boyfriend. Ayun, sakto. Wala rin kasi akong boyfriend eh. Girlfriend pala. Sige, pipirma na ako dito sa papel. Mama Mia, nang ma-assign ako sa isang furniture store sa Zamboanga, kung saan din ako nag-aaral ng college, ay dun muna ako tumirapan samantala sa bahay ng pinsan kong lalaki. Nandun din ang asawa niya at 2 anak. At nung nalaman nga ng pinsan ko na wala akong pasok sa trabaho, nang araw na kuhanan ng report card ng isa niyang anak, ay pinakisuyuan niya ako na ako na raw ang kumuha ng card. Aaminin ko na medyo nainis din ako dahil gusto ko din sana talagang magpahinga, pero wala naman ako magagawa. At nung makilala ko nga ang teacher ng pamangkin ko, dun ko nga nasabi na buti na lang at ako ang pinakisuyuan ng pinsan ko. Kasi napakaganda nga talaga ng teacher ng pamangkin ko. Mahinhin din siyang magsalita at simple lang kung mag-ayos. Wala nga halos ka makeup ang mukha niya, pero litaw na litaw pa rin ang ganda niya.
Kaya naman hindi ko na rin napigilan ng sarili kong pasimpleng pormahan siya ng araw na yun, Mama Mia. Minsan lang kasi akong magkagusto sa isang babae ng ganoon kabilis. Kaya ayoko nang sayangin pa ang pagkakataon na yon. Naisip ko na baka si Teacher Ella na nga ang babaeng makakapukaw muli ng aking damdamin para tuluyan itong buksan at magmahal ulit. Mama Mia, hindi na nga talaga ako nagsayang pa ng oras at gumawa na ako ng hakbang para mas mapalapit pa ako kay Ella. Kapag wala akong pasok sa trabaho ay ako ang naghahatid sundo sa pamangkin ko sa school nila. Palagi ko ring binabati at kinakausap si Ella hanggang sa maging totoong close na kaming dalawa. Nang imbitahan ko nga siya na mag-date kami ay hindi na siya tumanggi pa. At sobrang nag-e-enjoy din talaga ako na kasama siya, Mama Mia. Ang sarap niya rin kasing kakwentuhan. Lalo na kapag ang mga batang estudyante niya ang topic namin. Mahilig daw kasi siyang mag-alaga ng mga bata, kaya ginusto niya rin na maging preschool teacher. Ayaw pa nga raw sana ng parents niya dahil mababa raw ang sinusweldo ng mga teacher sa preschool. Pero siya pa rin ang nasunod sa kurso na gusto niya noong nasa college pa siya. Hindi naman daw siya nagsisi nang matupad niya ang pangarap niya na maging isang preschool teacher. At hindi rin ako nagsisi noon nang gumawa ako ng hakbang para mapalapit ako sa kanya dahil nang niligawan ko siya, Mama Mia, ay naging girlfriend ko rin kaagad siya. Grabe, ang ganda ng movie na pinanood natin. Talaga? Nagandahan ka? Oo. Bakit ka umiiyak kung nagandahan ka? Kasi okay na sana, happy ending na sana kung hindi lang namatay yung bidang babae. Gano'n naman kasi talaga sa reality, di ba? Hindi lahat may happy ending. Oh, eto ang tissuehan. Pampunas dyan sa mga pisngi mo. Salamat ha. Han, may tanong ako sa'yo. Hindi ka ba naniniwala sa happy ending? Naniniwala naman. Pero siguro kasi para sa akin, sobrang bihira lang nung nagkakaroon ng totoong happy ending. Sa tingin mo, kasama tayo dun sa bihira na yon? Bakit naman biglang napunta sa atin ang topic? Wala lang. Bigla lang pumasok sa isip ko. Sige, iibahin ko na lang ang tanong. Pang ilang girlfriend mo na ba ako, honey? Pang-5. Lahat ba ng naging ex-girlfriend mo, minahal mo? Masasabi ko naman na oo. Kasi hindi naman ako yung tipo na maloko na lalaki. Hindi ko hilig yung nakikipagrelasyon kahit hindi ako seryoso. Sino naman yung pinakaminahal mo sa kanila? Alam mo, honey, hindi na importante kung sino yung pinakaminahal ko sa kanila. Kasi mas importante kung sino ang mahal ko ngayon. At ikaw lang yun, wala nang iba. Ako rin, honey. Ikaw yung nag-iisang lalaki na sobrang mamahalin ko. Nagkaroon na rin ako ng ibang ex-boyfriend pero this time, mas mag-e-effort talaga ako sa relasyon nating dalawa. Para rin syempre, hindi ka kagad magsawa sa akin. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal nga kita. Nasasabi mo lang yan kasi bago pa lang ang relasyon nating dalawa. Pero baka pag nagtagal na tapos mas nakilala natin ang isa't isa, makaramdam ka na rin kaagad ng pagkasawa sa akin. Alam mo, honey, masyado ka nang advance mag-isip. Hindi naman masyado. Sinasabi ko lang talaga yung laman ng isip ko ngayon. Pero hindi mo na dapat iniisip na darating yung araw na magsasawa ako sa'yo. Dapat ang iniisip mo, yung mga masasayang alaala na pwede nating gawin in the future. Kung gusto mo na mas advance, pwede mo na rin isipin kung ilan ba yung pwede nating maging anak, tsaka mga apo sa tuhod. Bakit? Sigurado ka na ba na ako yung babaeng gusto mong pakasalan at maging nanay ng mga anak mo? Oo naman. Kahit bago pa lang tayo na magkarelasyon,
Mahal na kita, Ella. At hindi na magbabago pa yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Kung magbago man, mas mamahalin lang kita. At araw-araw ko rin na ipaparamdam sa'yo na hindi ka nagkamali na ako yung babaeng pinili mo na maging girlfriend, Donnie. Dahil gagawin ko ang lahat para maging masaya ang relasyon nating dalawa. Ay, ang sweet talaga ng honey ko. Payakap nga ako. Mama Mia, nang maging girlfriend ko si Ella, ay sakto naman na nakahanap na ako ng apartment na lilipatan. At madalas nakasama ko si Ella doon kapag pareho kaming walang pasok sa trabaho. Habang mas nakikilala ko siya noon ay mas nararamdaman ko na hindi ako nagkamali ng babaeng piniling ligawan at maging girlfriend. Kasi totoong malambing siya at maasikaso, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Palagi niya ring sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. May pagkaklingi siya na girlfriend pero wala namang problema sa akin yun. Natutuwa nga ako kasi ako yung tipo ng tao na hindi masyadong malambing o sweet pagdating sa isang relasyon. Hindi ako mabigay ng mga regalo o sweet pagdating sa mga salita. Marunong akong maglambing pero hindi yung clingy na tao na kagaya ni Ella. At nagswak naman talaga ang personalities naming dalawa. Ang sabi niya, ayos lang naman daw sa kanya kung anumang ugali meron ako dahil magkakaiba naman daw talaga ang mga tao. Ang mahalaga ay maging tapat lang ako sa relasyon naming dalawa. Kaya sa umpisa pa lang, Mama Mia, alam ko na kaagad na magiging masaya ako sa piling ni Ella. Ay, sakit ng ulo ko. Naparami yata ang inom ko ng alak kagabi kasama ng mga pinsan ko. Makapagtimpla nga muna ng kape. Good morning, honey! Oh, honey! Good morning din. Ang aga mo yatang pumunta ngayon dito sa apartment. Kasi alam ko na puyat ka at may hangover ka ngayon, kaya inagahan ko talaga yung punta dito. Wala ka bang pasok sa trabaho? Sabado ngayon, honey. Ay, oo nga pala. Akala ko biyernes pa lang. Mukhang medyo lasing pa yata ang diwa mo ah. Anyway, may dala akong breakfast dito. Fried rice at ginataang tilapia at pritong talong na alam kong paborito mo. O ito, labas ko na ha. O ayan. Ikaw ba mismo nagluto nito? Oo, gumising ako ng maaga kanina para maluto lahat ng to. Ay, may dala rin pala ako nitong pineapple juice tsaka gamot rin para sa hangover mo. Sakto. Buti na lang hindi pa ako nakakapagtimpla ng kape. O eto honey, kumain ka na para mainom mo na rin tong gamot mo pagkatapos. Ikaw ba? Hindi ka kakain? Kumain na ako kanina bago umalis ng bahay. Okay. Nagugutom na rin talaga ako. Kumusta pala yung bonding nyo ng mga pinsan mo kagabi? Ayos naman, honey. Nagulat nga sila kasi kagabi lang ulit ako sumama na makipag-inuman sa kanila. Sobrang busy mo rin kasi sa trabaho eh. Mabuti nga dito ka sa Zambales na assign. Kung hindi, siguradong wala ka pa ring time para sa kanila. Yan din ang sabi nila. Pero ang pinakamagandang nangyari talaga sa akin ang ma-assign ako dito, syempre yung nakilala kita, honey. Ang agang mambola oh. Legit yon, honey. Walang halong pambobola. Pero grabe, mukhang masarap tong ginataang tilapia na niluto mo ah. Sinarapan ko talaga yan para sa'yo. Next time, isasama kita dun sa family gathering namin para makilala ka na rin nila bilang girlfriend ko. Sana okay ng schedule mo nun. Sorry honey ha, hindi lang talaga ako pwede kagabi kasi ang dami kong tinapos na lesson plan. Okay lang yun. Kasi sigurado naman ako na may next family gathering kami. Nakwento na nga kita sa ibang pinsan ko eh. Excited na rin silang makilala ka.
Kinabahan naman ako bigla, honey. Di ka dapat kabahan. Mababait ang mga pinsan at ibang kamag-anak ko. Basta ikaw ang bahala sa akin, ha? Sige, honey, kumain ka lang dyan. Oh, saan ka pupunta? Sa kwarto mo, kukunin ko yung tambak mo na labahin dun para malaban ko na. Hindi mo na kailangan gawin yun, honey. Ako na lang maglalaba mamaya kasi wala naman akong pasok ngayon sa trabaho. Ako na, para makapagpahinga ka ngayon. Pero honey… Okay lang talaga sa akin, honey. Huwag kang mag-alala. O sige na, kumain ka na lang dyan at pupunta na ako sa kwarto mo. Mama Mia, tinotoo nga ni Ella ang sinabi niya sa akin na magiging masaya ako sa relasyon namin. Kasi para akong nagkaroon ng instant nanay o ate sa katauhan ng girlfriend ko. Kapag nasa apartment ko siya ay palagi siyang nagluluto para sa akin. Siya na nga rin ang naglalaba ng mga nakatambak kong madumi ng mga damit. Tapos may isang beses na nagulat ako nang maabutan ko siyang naglilinis ng banyo ko nang makauwi ako ng apartment. May kopya na rin kasi siya ng susi ng apartment kaya anumang oras ay pwede siyang pumasok doon. At may mga oras na nagugulat na lang ako na dinadatnan ko siyang naglilinis sa iba't ibang sulok ng aking apartment. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na hindi niya kailangang gawin yon. Kahit may pagkatamad talaga ako sa mga gawaing bahay, ayoko namang iasa yon kay Ella. Pero ang sinabi niya ay masaya daw siya, Mama Mia, kapag inaasikaso niya ako. Nakiusap nga siya sa akin na hayaan ko siya sa mga gusto niyang gawin para sa akin. Mama Mia, hindi lang sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay mahusay si Ella. Kung hindi pati na rin sa pakikipag-romansahan sa kama. Hindi sa pagbubuhat ng bangko pero sa totoo lang, siya pa ang naunang magparamdam na gusto na niyang may mangyari sa aming dalawa. Wala namang issue sa akin kahit pa babae ang nagpe-first move pagdating sa ganoong bagay. Pero iba kasi ang energy ni Ella pagdating sa kama. Para bang nawawala yung mahinhin na Ella na una kong nakilala. Sa aming dalawa, siya pa talaga ang mas kumikilos pagdating sa bagay na yon. Mama Mia, sa paglipas ng ilang buwan sa relasyon namin ni Ella, wala siyang ibang pinakita kung hindi ang pagiging maalaga, maasikaso at mapagmahal niyang girlfriend. May isang beses na sinabi ko sa text na masakit ang ulo ko kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Tapos nagulat na lang ako nang may dumating na delivery ng pagkain at gamot sa apartment. Minsan din ay nagising na lang ako isang umaga na malinis na ang buong apartment ko. Tapos bumili pa si Ella ng bagong cabinet para sa mga damit ko na nakatambak lang sa tabi. Mga bagong gamit para sa kusina at kung ano-ano pang bagay na kailangan ko. Maswerte talaga ako sa girlfriend ko, Mama Mia. Pero feeling ko, nagiging unfair na ako sa kanya. Hello, honey. Sorry ha, baka hindi na ako makasunod sa birthday celebration ng anak ni Alex. Sayang kasi kanina ka pa hinihintay ng bata. Hindi pa rin kasi tapos ang seminar namin hanggang ngayon eh. Baka nga gabihin na ako na uwi sa bahay. Gusto mo ba na sunduin kita? Ay, hindi na honey, okay lang. Sigurado ka? Dala ko naman ang motor ko kaya pwede kitang sunduin para hindi ka na magbiyahe pa uwi. Okay nga lang, honey. Baka kasi lasing ka na rin mamaya tsaka hindi ka na makapagmotor ng maayos. Aba, wala ka palang bilib sa akin ha. Kahit nakapikit, kaya ko mag-drive ng motor. Sira! Okay na, sige na. Babalik na rin ako sa loob ng faculty. Ingat ka mamaya sa pag-uwi mo ha. Huwag ka masyado magpakalasing para hindi ka mahirapan magmotor. I love you, honey.
I love you too. Bye. Pare chicharong bulaklak. Pampulutan natin. Hindi pa naman ubos yung mga alak natin, di ba? Oo, hindi pa. May 6 na bote pa rito. Sakto na yung pangpaantok sa akin hanggang mamaya. Si Ella pala, makakasunod daw ba siya dito? Hindi na raw kasi baka matagalan pa raw siya dun sa seminar nila. Ganun ba? Sayang naman. Yan rin sabi ko kasi alam ko na hinihintay siya ng anak mo. Hayaan mo na. Nagustuhan naman niya yung regalong inabot mo galing kay Ella. Etong alak ko. Binuksan ko na tong bote para sa'yo. Salamat. Kamusta naman pala kay ni Ella? Ayos naman. So far, wala kami masyadong hindi na pagkakasunduan. Swerte mo pala talaga pare. Sabi ko naman sa'yo, bagay talaga kayo ng teacher ng anak ko. Buti nga talaga't nakilala ko siya. Kung hindi, malamang single pa rin ako hanggang ngayon. Pero sa totoo lang Alex, minsan parang medyo naninibago pa rin ako kay Ella. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat kasi ng naging girlfriend ko, siya yung pinakamaalaga talaga. Huwag mo sabihin nasasakal ka sa pagiging maalaga niya. Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi masyado na siyang nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam mo yung sa sobrang effort niya, nahihiya na ako kasi hindi ko na mapantayan masyado. Baka naman takot lang siya na mawala ka sa kanya. Kaya siguro ganun siya mag-effort sa relasyon niyo. Actually, yun din ang nararamdaman ko. Feeling ko masyado siyang takot na ipagpalit ko siya sa iba. Ginagawa niya raw lahat para di raw ako magsawa. Alam mo Donnie, ito lang Hindi ko naman masyadong kilala si Ella. Pero naisip ko lang na baka ganun siya katakot na mawala ka sa kanya kasi naranasan niya na masaktan ng sobra dahil sa mga ex niya. Kaya siguro ngayon, ginagawa niya yung best niya para hindi na maulit yun. Para hindi mapunta sa wala lahat ng effort niya. Kasi pare, hindi mo naman kailangan sobrang sabayan yung effort niya. Pero mas ipakita mo na na-appreciate mo lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Mama Mia, bukod kay Brianna, si Ella na ang sumunod na sineryoso kong karelasyon. Sino ba naman kasi ang hindi magseseryoso sa kanya? Halos nasa kanya na ang magagandang katangian na pwedeng hanapin ng isang lalaki sa isang babae. Kaya nga nang maging girlfriend ko siya, alam ko na kaagad sa sarili ko na seseryosohin ko siya kasi si Ella ang tipo ng babae na hindi sinasaktan. Hindi ko nga alam kung paano siya nagawang saktan o iwan ng mga nakarelasyon niya dati. Dahil sa paraan ng pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin noon, hindi niya deserve ang masaktan ni Numan. Naisip ko rin Mama Mia na tama ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Alex tungkol kay Ella. Na baka kaya ganun na lang siyang mag-effort sa relasyon namin kasi may trauma siya na dala mula sa dati niyang nakarelasyon. Takot siyang maiwan at masabihan na may kulang na naman sa kanya. Takot siyang masaktan ng taong mahal niya. Kaya ginagawa niya ang lahat para masabing walang kulang sa kanya bilang isang karelasyon. Nakakapagod talaga ang traffic. Kahit nakamotor na ako, 1 oras pa rin ang biniyahe ko pa uwi dito sa apartment. Honey, nakauwi ka na pala. Honey, nandiyan ka pala. Sorry, hindi agad kita napansin. Sorry kung hindi na ako nakapag-text sa'yo na pupunta ako ngayon dito sa apartment mo ha. Gusto rin kasi kitang sorpresahin. Lika na dito kasi katatapos ko lang di magluto. Sige. Upo ka na dyan, maghahain na rin ako. Parang ginabi ka yata ngayon Late na rin ako nakapagluto kasi dumaan pa ako ng grocery bago pumunta dito sa apartment mo. Kala ko nga mauna ka pa sa akin Grabe kasi yung traffic, honey. Yung 30 minutes na biyahe ko, naging 1 oras. Ganun talaga kapag araw ng Biyernes tapos paggabi na. May ipit ka talaga sa traffic. O yan, kain ka na, honey. Ay, wala pa akong gana Ang sakit din kasi ng ulo ko dahil ang dami namin ginawa sa trabaho kanina.
Teka, mamasahiin ko na lang muna yung noo mo ha. Dito ba masakit? Oo, ang sakit talaga. Honey, okay lang ba kung mamaya na lang ako kumain? Gusto ko sana magpahinga muna eh. O sige, gusto mo ba sa kwarto na lang kita masahihin? Special massage yung gagawin ko, yung may happy ending. Kiss ko nga tong leg mo, honey. Honey, huwag mo akong halikan sa bato ko. Bakit? Di ba ito yung gusto mo kasi ang sabi mo dati, nare-relax ka kapag ginagawa ko to sa'yo. Oo nga, pero sabi ko, pagod ako, di ba? Okay, sige. Sasamahan na lang kita sa kwarto mo tapos bibigyan kita ng special massage. Ano bang massage yung gusto mo? Yung hard para ramdam na ramdam mo kagaya nitong paghimas ko sa dibdib mo? Honey, ano ba? Sinabi ko na huwag ka munang makulit, di ba? Bakit ka ba nagtataas ng boses, Donnie? Kasi ang kulit mo eh. Gusto ko lang namang mabawasan ang sakit ng ulo na nararamdaman mo eh. Tapos nagagalit ka kagad sa akin. Pero sinabi ko na nga kanina na gusto ko na lang sana muna magpahinga, di ba? Gusto mo lang ba talaga magpahinga o gusto mo lang lumayo sa akin kasi nagsasawa ka na? Ha? Ano mo sinasabi mo? Aminin mo na sa akin, Donnie. May iba ka na ano? Kaya ang bilis ng uminit ng ulo mo sa akin. Wala akong iba. Saan mo ba nakukuha yung idea na yan? Sa mga kinikilos mo, sa mga pinapakita mo sa akin, kala mo ba hindi ko nahahalata na may iba ka na talaga? Alam ko naman eh, magsasawa ka rin talaga sa akin. Iiwan mo rin ako. Donnie, saan ba ako nagkulang ha? Ginawa ko naman lahat, di ba? Binigay ko lahat ng effort ko para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At nararamdaman ko yun lahat, kahit hindi mo naman talaga kailangan gawin yun. Kasi sinabi ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? At kahit kailan, hindi ako magsasawa sa'yo kasi totoo yung nararamdaman ko. At seryoso ako sa relasyon natin. Alam mo, ang hirap kasi sa'yo, hindi mo binibigay sa akin ang buong tiwala mo. Hindi mo naman ako masisisi kung matakot ako na bigla ka na lang mawala sa akin eh. Kasi halos lahat ng mga nakarelasyon ko, bigla na lang nagsawa sa akin. Bigla na lang akong iniwan. Kaya nga ginagawa ko lahat ngayon para hindi ka mawala sa buhay ko. Ella, hindi mo kailangan na magbigay ng sobrang effort kasi hindi ako mawawala sa buhay mo. Hindi kita iiwan o ipagpapalit sa iba. Pero sana naman, ibigay mo sa akin ang buong tiwala mo para kahit paano, mabawasan niyang takot na nararamdaman mo. Panghawakan mo ang mga salita ko, Ella. Mahal kita at kahit kailan, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ramdam ko sa pag-iyak ni Ella ang takot na baka iwan ko siya sa konting pagkakamali niya o kaya'y sa pagkukulang na magawa niya sa relasyon namin, Mama Mia. Tama nga ang hinala ko. Na lahat ng efforts na pinapakita niya noon sa relasyon namin ay dahil yun sa mga nakarelasyon niya na sinaktan lang siya. Iniiwasan niya lang talaga na makitaan ko siya ng pagkukulang para hindi ako magsawa sa kanya. Para hindi ko siya iwanan at para hindi ko siya saktan. Siguro, Mama Mia, may naging pagkukulang din talaga ako sa relasyon namin. Dapat hindi ko siya hinayaan na gawin ang mga bagay na alam kong hindi niya naman talaga kailangan gawin. Hindi ko siya dapat hinayaan na masanay sa pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin. At dapat kahit paano, nagbigay din ako ng effort para masabayan ko ang ginagawa niya para sa akin. Para makita niya na sa isang relasyon, dalawang tao dapat ang sabay na nagpapakita at nagbibigay ng effort para mas lalong mag-workout ang kanilang pagsasama. Mama Mia, may kulang din ako pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Naisip ko na noong una pa lang, dapat sinabi ko na kay Ella kung ano yung napapansin ko sa kanya. Dapat naging mas open ako sa kanya at hindi ko kinimkim ang lahat. Hindi rin tuloy naging bukas si Ella sa akin pagdating sa takot na nararamdaman niya na baka iwanan ko siya. Kaya nang makapag-usap kaming dalawa ng masinsinan,
ay mas naintindihan namin ang isa't isa. Ang mga issues namin sa buhay at ang mga issues namin sa aming mga sarili. Nakakatuwa lang, Mama Mia, na pagkatapos ng pagtatalo namin ni Ella na yon, mas naging maayos ang relasyon naming dalawa. Hindi na siya masyadong nagiging clingy sa akin. Nagluluto pa rin siya sa apartment pero pagdating sa paglilinis ng mga sulok-sulok ay tumutulong na ako. Gumawa kasi siya ng schedule kung kailan kailangan naming maglinis. At sa paraan na yun, para na kaming nagpa-practice kung paano ang maging mag-asawa. Mama Mia, halos 4 na taon na po kaming magkarelasyon ni Ella ngayon. May plano na nga rin po kami na magpakasal sa susunod na taon. Maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Sana ay nag-enjoy ang ating mga kabarangay sa kwentong ibinahagi ko ngayong tanghali. Sana sa ating mga kabarangay dyan na mahilig manakit ng damdamin ng iba, sana isipin muna natin ang pangmatagalang epekto nito sa taong ating masasaktan. Sana huwag tayong lumayo nang hindi natin na-explain kung ano ba talaga ang kulang at kung ano ba talaga ang mali. Dahil kung minsan, ang sakit na naidulot natin sa isang tao ay may pangmatagalan at panghabang buhay na epekto. Epekto na pwedeng maging dahilan para masira ng tuluyan ang kanilang pagkatao at kinabukasan. Hanggang dito na lang, Donnie.